In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Paglain ka, baby. No. Amen. Sige, mauna na ako, ha? Thank you po, Father. Salamat po. Lisa? Teka, ngayon ko lang ata napansin. May balat pala sa ibabaw ng labi to si Baby Jeffrey? Oo. Siyempre, bilang akong one and only ina niya, napapansin ko lahat sa batang to. Ikaw ba? Kailan ka mag-aanak? Buti naman. Okay. Sila ba ang ninong at ninang? Opo. Opo, meron na kayo dito. Sige po. Susunod ka na doon. Unom ka na. Gising. Oo. At syempre, dahil bilang ikaw ang nanay, kailangan mo rin ng pigma. Oo. Ano? Sabihin, ano mo hawak mo muna si Baby Jeffrey. Dahan-dahan na. Ay, lipad lang kay tita. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Ayan na, baby. Ayan na, nanay. Nagtatrabaho lang ang nanay. Lisa. Bait naman. Sandali. Sir? Pinatira ka na nga rito kasama yung bata. Eh kung hindi ka naman nakakapagtrabaho, mabuti pa, mag-resign ka na lang. Sir, wag naman po. Wala po kaming pupuntahan ng anak ko. Eh, siguro po kasi madumi, tsaka maalikabok po dito. Ayan. Aba, kasalanan pa pala ng pabrika pag nagkakasakit yung anak mo. Gawa mo ng paraan yan. O ayaw mo masisante. Sige. Sige po. O yan ate, kita mo naman, pinaghandaan talaga namin yung pagdating ni baby. Salamat, ha. Isabel, salamat talaga. Oo naman. Pasensya ka na, pansamantala lang. Magbibigay din ako ng pera para sa mga gastusin. Lisa, huwag kang mag-alala. Mas maaalaga ang mabuti yan dito si Baby Jeffrey. Lisa, pasensya ka na, ha? Kahit nagustuhin ko man na dito ka lumagi, kaya lang masikip na kasi dito. Oo naman, naiintindihan ko. Malaking utang na loob nito, no? Salamat talaga sa lahat ng tulong mo. Ay, naku, ano ka ba? Walang ano man. Paano pa't naging magkaibigan tayo? O, paano? Halika na. Mamaya mahuli pa tayo. Ayan. O, ikaw na munang bahala dito, ha? Oo, dito ka muna kayo, ate. Baby. Ate! Anak, dito ka muna, ha? Araw-araw kang dadalawin ng nanay. Mag-alala, makakaipon din ako. Halika na. Mahal na mahal kita, baby. 18 taong gulang lamang noon si Liza nang siya ay mabuntis at iwan ng isang lalaking kanyang minahal. Nang kanyang isilang si Baby Jeffrey, ito na ang kanyang naging mundo at inspirasyon. Pero dala ng kahirapan, pumayag siyang ipaalaga ito sa kanyang kaibigan na si Isabel. Pero pagkatapos ng trabaho, ay araw-araw naman niyang dinadalaw si Jeffrey at tuwing linggo naman ay buong araw niyang kapiling ang pinakamamahal niyang anak. Sa kasawiang palad, nagsara ang pabrika na kanilang pinagtatrabahuhan. Sensya na. Isabel, paano to? Anong gagawin ko? Lahat ng sweldo ko napupunta sa gatas at gamit ni Baby Jeffrey. Wala akong kaipon-ipon. Saan kami titira? Kailangan ko ng trabaho. Lisa, huwag kang mag-alala. Meron akong kilala sa Batangas na pwede mong pasukan. Kaya lang, stay in yun. Tsaka ikaw lang, hindi mo pwedeng dali ng bata. Parang hindi naman yata pa pwede yun. Hindi ko makikita yung anak ko araw-araw. Madali namang gawa ng paraan yun eh. Basta sa ngayon, huwag ka na muna mang problema sa bata. Kami nang bahalang mag-alaga dyan. Kung gastusin naman ang iniisip mo, okay na yun. Kapag sumweldo ka, pwede mo naman kaming bayaran eh.
sige na, pumayag ka na. Wala ka namang ibang matutuluyan eh. Walang ibang tutulong sa'yo. Yung pamilya mo, tinakwil ka na. Ni wala kang ipon. At saka, di ba, gagawin mo naman yan para sa anak mo. Huwag ka mag-alala, Lisa. Kung magagawa natin ang paraan na makauwi ka kahit isang beses man lang sa isang buwan, o kaya kahit ng 2, gawa natin ang paraan yan, ha?